Hello po. Bakit po yung sa amin, tinanong ko yung HR namin, wala daw pong bayad yung solo parent leave? Well, first, ito yung tanong ni Sir or ni Ma'am sa Q&A with Proof AMN. Napakagandang question po. It's about solo parent leave. Sige po, may magandang answer ako sa tanong niyo, Sir or Ma'am, based from research, and tinanong ko yung HR namin sa office about this. And please watch the full video kasi very informative po ang video ito. Alright? As always, I will be direct, concise, and with example ang explanation natin. Are you ready to watch the full video? If yes, so let's get started. Backgrounder muna, no? Ano ba ang solo parent leave? Ilang araw ba ito? Paano ba ang proseso? Answer, 7 araw po sa isang taon ang binibigay na solo parent leave ayon sa guidelines ng CSC, Civil Service Commission. So may guidelines pala yung Civil Service Commission, no? For all government offices. Pwede itong ma-avail. For example, personal milestone ng bata, birthday, first communion or graduation, pagdalo sa PTA meetings or school programs, pag-asikaso sa medical, social, spiritual, and recreational needs ng bata, at iba pang circumstances kung saan required ang physical presence ng tumatayong magulang. Simply said, friends, magamit natin itong 7 days, no, within the year sa mga sitwasyon na ganito. So, pwede ito staggered, pa isa-isa yung leave natin kasi hindi man yan magkasabay-sabay, no? May birthday, may communion, may graduation, may PTA meetings. So, iba-iba po yung date niyan. So, pwede natin applyan yan ng solo parent leave. So, ano ang proseso sa pag-avail nito? Ayan, nakalagay. Tatlo. Number one, kumuha ng solo parent ID card mula sa City, Municipal, Social Welfare and Development Office. Number two, sagutan ang CS Form number 6 at isubmit ito kasama ng certified true copies ng solo parent leave at birth certificate ng bata. And number three, mandatory ang approval ng application for parental leave mula sa head of office or agency. Basta valid at nasusunod lahat ng mga documents or requirements. Paid leave ba ito? The answer is opo. So very clear po, friends, no? Ang solo parent leave ay pwede po 'yan sa mga government offices, right? Kasi Civil Service Commission guidelines po ito. So para sa lahat pong government employees na mga solo parent na employee, as long as ma-comply ninyo ang mga requirements. Importantly, yung solo parent ID. Right? So ngayon, tinanong ko yung HR namin if meron ba kaming solo parent leave. So ito po ang sagot ng HR. Ayan, nag-message ako sa kanya. Good AM, miss. Hindi ko na sabihin yung name kasi may data privacy act tayo. May nag-avail ba ng solo parent leave sa office natin? Saan kukunin ito? Sa VL? Good morning. Hello, sir. Yes po. Wala yan bawas, sir. Basta mag-submit siya valid solo parent ID po. Thanks and God bless. Welcome, sir. So, ibig sabihin pala, yung solo parent leave na 7 days, hindi yan siya kakaltas sa VL natin or sa leave credits natin. Iba po itong solo parent leave, no? So, once na-approve yung application natin, most likely approve talaga yan. So, automatic may pay po yan at hindi bawas sa leave credits natin. Alright? Ngayon, balikan natin yung question ni Ma'am.
Bakit po daw wala silang solo parent leave? Walang bayad. Siguro, ma'am or sir, baka private company kayo or private offices. Kasi po ang alam ko, applicable lang po itong solo parent leave sa mga government employees. Right? So, pwede din ito actually sa, hindi lang ako sure, pwede ito sa private companies or private employees. Siguro po, management prerogative na po yan or office policy po ng company if magbigay sila ng mga benefits na kagaya nito sa kanilang mga employees. Siguro po kung big company kayo na private company, possible po yan. Pero kung small lang po, I doubt. Kung may tanong po tayo, please write in our comment section below. I will make time to read and answer all your questions. Please like, share this video, and subscribe my YouTube channel. Thank you, God bless, and 2 thumbs up.